Magandang umaga, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong inaabot po ng ating talakayan. Ngayon pong Martes, April 29, 2025. At ito po ang inyong kabayan Mondatol. Ayan, at tayo po ay medyo napuyat kagabi. Medyo hinintay natin yung resulta ng ginawa pong federal election kahapon. Ayan, dito kasi mabilis talaga ang resulta. Nagsara po ang mga pintuan ng election ng 9 o'clock ng gabi. Alas 12, alam na namin. At talaga pong nanalo ang liberal uli. Unprecedented na fourth, pang-apat na panalo na po. Sunod-sunod yun since 2019 nang unang sumulpot at nagwagayway ng liberal colors itong si Justin Trudeau. Pero ngayon po ay siya'y bumaba at medyo umangat tuli ang Canada, ang liberal. Sapagkat yun po ang naging pulso ng bayan dito sa Canada. Bring down or step down kay Justin Trudeau, palitan ng bago na magaling na leader at ibabalik ang simpatsya o trust ng mga Canadians, lalo na po yung mga elders, ika nga. Ayun, nagbitaw si Justin Trudeau, nag-eleksyon ng liberal at pumalit si Mark Carney na siya pong sinasabing pamalit talaga magaling dahil ang forte nitong expertise pera, economics, ayun. At como itong si Justin Trudeau ay talagang higeboy. Sabi niya, it's time for me to step down and give the baton of the liberals dito kay Mark Carney na dating niyang chief ng monetary board ng Canada o central bank or whatever. Sabi nga natin, tungkol sa pera at ekonomiya yan. And this guy, Mark Carney, na naging prime minister po nang manalo siyang Liberal Party leader sa ginawa eleksyon ng partido. Well, 168 ang nakuha niyang MPs against the Conservative of 144. Umangat po ng todo ang Conservative. At 172 po kasi ang kailangan or required na number of MPs ng isang party upang maging majority ka. Ang meron po kasing almost 700 seats ang dito member ng parliament. Ang bumoto po ay more than 70 million. Pinakamarami pong butante yata yun. Hindi ko makita pa yung record at I look at their final result kagabi. Meron pa pong ilang natitirang mga ridings pero not enough para mabaliktad na yung election. So, yung tinitingnan ko, live results ng Toronto Star at ng CTV24 na talaga na pong binantayan ang nangyayari at nagaganap na election dito sa federal o buong Canada, ika nga. May mga provincial election at saka federal. Ito po, federal, buong Canada, ika nga na rin. At matindi po ang nangyari. Yung pong party leader ng conservative na humamon ng todo dito sa liberal, si Pierre Poilievre, I'm sorry, natalo po siya sa kanyang riding kaya wala pong head party list ang conservative pag-upo at nagawa na itong minority government na pinangungunahan nga nitong si Prime Minister Mark Carney. Yan po kasi ang federal form of government, kung sino yung partidong nanalo ng maraming member of the parliament ang nauupo pong government on power, ika nga, no? Sa Amerika naman, presidential doon. Dito ay federal riding, ika nga, kanya-kanya. Sa probinsya, halimbawa sa Ontario, ilan ang riding dito? 25 yata, or 30 or 50. Hindi po naka-specify ngayon dito kung gaano karami. Pero dito po kasi sa Ontario,
ang premier po ay isang conservative, ang magaling at matapang na si Doug Ford, who lets the dog out nga. Pero dito sa Ontario, talagang liberal ang namayagpag. Sabi nga, pero ang problema nga raw, tinulungan parang ni Doug Ford itong liberal. Pero hindi po nagwagi ang kaganapan ng conservative. Although, kumuha sila ng marami, 20 mahigit na bagong member ng conservative. Ang masaklap dito yung NDP, yung pangatlong partido po. Tinalo pa siya ng Partido Quebec. Bumagsak din yung Quebec. Talagang dalawa lang po ang nagsalpukan, ang liberal at ang conservative, na pinoproject pong very close. Ako man to, sabi ko very close, pero angat ng konti. Ang liberal nga, kahapon nang ako po ay nag-vlog, sabi ko nga, magandang laban, pero the liberal will prevail in a very tight contest. Ayun po ang nangyari. Sa una pong bilangan, lumampay conservative, pero naghabol na ang liberal, at nang lumamang na nga, ay hindi na binitawan yung kanilang lead. Ang masaklap dito po sa amin sa Richmond Hill, natalo yung sitting liberal. So bago na po dito sa Richmond Hill, ang member of the parliament isang Chinese, si Mr. Ho, ika nga. At ang maganda rito, yung aking kaibigang nagbabalik na member of the parliament, si Costas Menegakis. Conservative po yun. Ako po nung medyaryo kasi liberal at conservative. Alam naman ng mga media man, nasa gitna lagi yan. Kaya one time po nung na-celebrate ng birthday ko yata, or matagal na naging special guest ko si Costas Menegakis. Ayun, kasama po si Senator, tama, buhay pa. Si Jun Enverga, yung ating senador nung kay Prime Minister. Conservative pa yun. At any rate, nagbalik po itong si Costas Menegakis dito sa Aurora, Oak Ridges, Richmond Hill. Hati-hati kasi yan Nagdagdag sila dito at dumami na ang tao. At talaga namang inupakan niya yung seating. Panalo po. Congratulations sa aking kaibigang new nagbalik na MP, Costas Menegakis. Ayan. At medyo nagka-chat kami nung bago ako umuwi ng Pilipinas nung February 25. At sinabi nga niya, he will be gunning for return to the parliament. Ayun, nanalo. Congratulations sa aking kaibigang Costas Menegakis ng Aurora, Oakville, and Richmond Hill. Alright. At ang NDP po, natalo rin si Jagmeet Singh, yung party leader ng NDP. Diyan po sa Vancouver, sa British Columbia. Nakakuha lang sila ngayon ng 7 lang ang member ng parliament. Bumagsak. Ang Green Party, na-retain po yung party leader, isa. Ang PPC at saka wala na. Liberal po, 168 MPs. Kaya po, strong ako. Sasabihin, very strong minority. 4 lang ang tinapos. 172 po kasi ang kailangang MP ng isang partido para maging majority. 168 kapos ng 4. Ang conservative, 144. Nakakuha po ito ng more than 20 or 27 seats. Ang BQ bumagsak sa 23. Partido Quebec po yan. Na dati mga 30 plus yan. Ang NDP ang malaki. Ang ibinagsak. Naging 7 na lang. At ang Green Party, isa. So yan po kaganapan. 4th consecutive victory. Panalo. Very rare po yan. Nangyari sa panahong to. At ang pinasasalamatan niyang liberal, ang elders. Kaya yung mga napapanood namin, ako kanina, yung mga sentimiento ng mga kabataan, ika nga, or people, Canadian 30 years down, they want changes talaga. Si
Poilievre, maganda yung pangako niya, there will be changes. Pero ang nangyari, ito ngayong problema ni Donald Trump ng US, mabigat na katunggali nga, as far as economics is concerned, si Mark Carney, yung bago pong Prime Minister na pumalit kay Justin Trudeau. Sapagkat expert din po ito sa economics at ang kanyang pangako, lalabanan niya ng todo ang US as far as tariff or economics is concerned at posible mag-shift ang attention ng bansang Canada sa European countries o sa Europe instead of depending so much sa US. Yung po titingnan natin sapagkat nakasalalay dito ang buhay ng napakaraming Canadians. Ayan. Ang dami po kasi bumoto. Kaya congratulations kay Mark Carney, ang bagong Prime Minister. At si Richie Valdez po, yung Pilipino pong MP, nag-iisa yan sa Mississauga. Nanalo rin po siya. Medyo kinabahan nga. Kahit ako, pinapanood ko kagabi, angat kagad yung kalaban niya. Nung bandang huli na, nasa finish line na yun, umangat na siya. Pero 25 votes lang ang abante ni MP Richie Valdez nung bandang alas 9 ng gabi o hanggang alas 10. Pagdating po na alas 12, nag-ship muna ako, nanood ako ng NBA. Ayun. Umangat na. So, 1,000 mahigit po ang botong inangat ng Pilipinong MP ng Mississauga, Richie Valdez. Congratulations, kabayan. Ayan, ako, nagdikita na yung mga amuyong kay MP Richie Valdez. Alam naman yung mga Pilipino. Ayoko naman kuwanin, pero yung ibang mga Pilipino dumidikit doon nangangailangan lang ng kanyan. Anyways, nagbabalik na naman po kasi ang datol order sa local or Greater Toronto area media. Ayun, yun, kaya nababalita ko, humanda sa pagbabalik ng datol order sa media ng Greater Toronto area. Ayan. So, congratulations po dito sa Liberal Party. Marami na namang, kasi actually, ang totoo po niyan, member ako ng 15-man executive committee ng Liberal Party list ng Richmond Hill. Ayan, pinababalik ako pero nag-resign na ako noon before the pandemic. Tingnan natin ulit ang politika. Medyo maganda fourth consecutive win ng partido. Hindi pa nangyayari ito. Ngayon lang. At any rate, tingnan natin ang magaganap. Wala pong majority government. Ang Liberal po, again, 168 ang nakuhang seats. 144 ang Conservative. 23 ang Quebecis. At 7 lamang ang NDP. Bumagsak ng todo si Jagmeet Singh. Natalo pa at nag-resign na siya as head ng NDP party. Diyan po sa British Columbia yan, sa West. Ang kalakasan yan, ang teritoryo. Magkakaroon ng election yan. Ang Green Party, nanalo uli. Nag-iisa na lang sila. Ala na pong iba. So, yan ang kaganapan. Strong minority government ng Liberal by bagging 168. Sayang, 4 na lang ang kailangan. Una nga, natalo rito sa Richmond Hill yung Liberal. At saka dyan sa Aurora, natalo panay conservative na ngayon dyan. Tingnan natin sapagkat ang kaibigan nating Rosemary Berga ay malakas na supporter ng conservative. Sa Liberal naman po, andyan si Richie Valdez, ang nag-iisang Pilipinong MP dito po sa Liberal Party. Well, yan po muna ang ating pag-uusapan at susunod nating tatalakayin mamaya siguro sa pagbabalik natin ay yung kaganapang nagpangalan na po ang Vancouver Police ng mga pangalan at sinabi na kung yung iba po sinabi yung kung sino yung mga namatay sa ginawang pagragasa o pananalasa ng isang SUV dyan sa Lapu-Lapu Street Festival
sa Vancouver. Yun po, pinakita at ibang issue po yon sapagkat isang pamilya. Sakit tanggapin. Sabi ko nga sa column kong lalabas ngayon dyan sa Philippine Nation News Today kung sa Pilipinas nangyari yon at nahuli yung driver. Ha? Maniwala kayo, dalawa lang ang pupuntahan nun sementeryo at saka kumbalaryum. Hindi makikilala yun. Pumatay ka na 11, ilang may kasamang bata. Anyway, ibang issue po yan. Mas tatalakayin natin yan bukas o sa pagbabalik po ng ating talakayan. Well, sana nga po itong ating maliit na YouTube channel ay bigyan po ninyo ng konting pagpapalagay nga by sharing. Please like, share, and pinaka-importante, subscribe po. Ito po inyong Kabayan Mundo Tol. Magandang umaga sa aking mga tropa pips na senior sa Pilipinas, lalo na sa Nueva Ecija. Mamaya po tatalakayin natin ang ating mga dinadalang senador, party list, at ibang mga municipal candidates, lalo na sa Nueva Ecija. Magandang umaga po sa inyo lahat.